Divine providence. Tawag ko doon, Sir Ems, biyaya ng Diyos. No? Yung biyaya ng Diyos, yun din po yung nag-transform sa buhay natin. And doon din natin nalaman, doon din natin natutunan paano yung calling ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga po, tinema po natin ito doon po sa Romans 8:28 to 30. Kaya siguro pangatlong banggit na natin ito. Pero ito, kukumpletuhin natin, Sir Ems. Basahin mo nga, Sir Ems, Romans 8:28 to 30. The Lord said, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom we foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, Amen. in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified." Ang ganda ng process, Sir Ems, di ba? Amen. Makita natin yung pag tinawag tayo ng ating Panginoon. Pero ang hirap pala, pag tinawag ka ng Panginoon, kailangan nag-transform ka na. Amen. Pero ang tutulong pa rin po, brothers and sisters, ng transformation po natin ng ating Panginoon. Kaya nga, ang tawag po natin, divine providence eh. Yes, pagsisikapan natin, yes, kailangan ng Diyos ang ating kooperasyon. Pero remember that God is the operator. Amen. And God needs our cooperation. Amen. No? Yun nga yung sasabi po natin eh. Purposely, yung calling ng Panginoon po sa atin, magkaroon tayo ng transformative journey sa ating buhay. Kaya nga, walang tigil eh. Even sabihin natin, Sir Ems, 37 years tayo sa ating Panginoon. Still, Every day is a learning process. yes. Tawag ko nga doon, every day is a beginning with the Lord. Amen. Pero what is divine providence? Divine providence is an assurance of all things. Amen. Diba, Sir Ems? Amen. Ano pa yung ano nun? Even in challenging circumstances, yung may mga situation na mga sometimes meron po mga nangyayari sa buhay po natin na hindi maayos. Hindi mukha. Hindi ayon sa kalooban natin. Yun pa yung isang ano natin eh. Minsan po kasi ang gusto natin na masunod eh. Amen. Pero makikita po natin, bakit po may mga kalooban tayo gusto natin na hindi masunod, hindi mangyari. Kasi may purpose ang Panginoon eh. No? Meron siyang pakikita sa atin. Like for example, ang plano po ni Sister Emma hanggang October. Hanggang October po siya. And purpose po is apostolate. To apostolate with our apo. Pero ang nangyari po, siya po inapostolate. Oo. So, nabaliktad. yeah. Anong magandang purpose ng Panginoon doon na nakita mo, Sister Ems? For me, kasi syempre as a mother, as a lola, gusto natin yung full service pa rin sa ating mga apo, sa ating mga anak. Amen. But despite of our old age, tanggap naman natin yun eh. At 64, 65 years old, akala ko yung kalakasan ko noong una, pareho pa rin ngayon. Pero hindi pala. And parang sabi ni Lord sa akin, tama na yung rely on me. Ako nang bahala sa mga anak mo. Ako nang bahala sa mga apo mo. Parang ganon yung message ni Lord sa akin. So, while I'm on bed, talagang kinakausap ko si Lord na, Lord, ano po talaga ang gusto mong mangyari sa akin? Ano po talaga ang gusto niyong gagawin ko rito? Yun nga, binigyan ako ng sickness, di ba? Pero that one also I consider na nagkaroon ako ng karamdaman, yung intimate relationship ko with God again. Pinagninilay-nilayan ko yung mga promises niya sa akin. So, although yes, as a human, nananaig pa rin yung pangangamba, something ganon. But, mas nakakalamang yung aking pagsandal sa mga promises ng ating Panginoon sa atin. So through that, you also discover something calling ng Panginoon na allowing you for 3 months, no? Sometimes pagka po sa tatawag po no, magme-message sa akin, hindi niya alam, parang gusto ko i-carry yung burden niya, gusto ko i-carry yung pain niya, na hindi ko naman magawa. So, what will I do? Just to pray, no? Amen. Both
both, kaming dalawa po, we discover another calling from God. Another ladder. Yung bang ibig sabihin na Nagle-level level up of our calling sa ating Panginoon. That be still, that we know that there is God there. Amen. Na hindi tayo, minsan kasi pinangungunahan natin ng Diyos eh. Amen. Di ba? Kaya doon pa rin po papasok yung transformative journey ng ating pong buhay. We thought that we are already 37 years with the Lord in service. We thought na eksakto na, tapos na. Hindi. Meron pa rin pong mga another, minsan sabi po natin, pagdating ko ng ganitong edad, tama na, okay na ako, tama na ito. But hindi po. If we are open, the journey, the transformation journey of God sa ating buhay, doon lalo tayong tumitibay. Amen. Siguro masasabi natin doon, pagka po talagang pantay na ang paa natin. Amen. Amen. Pagpatay na po tayo. Pag wala na po tayo, doon lang natin masasabing tapos na ang lahat. Huwag po natin tatapusin. Ang tanongin natin sa Panginoon, what more, Lord? Amen. Di ba? Minsan po kasi, ulitin ko na naman, diktador tayo kay Lord eh. Gusto natin yung mangyayari lang gusto natin. Like for example, ang plano namin ganito, kaya siya nagpunta doon, ganito. Pero meron palang ibang plano ang Diyos. Amen. Meron ibang plano ang Diyos. Kaya nga, we need to align with the purpose. No? Yung aligning with the purpose of God as individual will progress along their transformative journey. Amen. Sa buhay po natin, doon po nagkakaroon ng yung transformation ng ating buhay along the line hanggat hindi po natatapos ang buhay po natin. Sabi nga, hindi ka po tatantanan ng Diyos. Pag sinimulan ka ng Diyos, tatapusin ka ng Diyos. Amen. At ang plano ng Diyos, paborito natin yan, Jeremiah 29 verse 11. Amen. Walang plano ang Diyos na masama po sa atin, lahat po mabuti. To prosper us, not to harm us. Amen. So, yun ang minsan sabihin po natin, bakit si Sister Emma suffer pain? May consequences po yun. Kasi siguro sa kanyang health din, nung nag-abuso din nung bata pa siya. Now, kaya nga po, ito po isang mensahe po sa atin sa ating pong buhay na please take care of ourselves also. If the time to sleep, sleep. Di ba? If the time to work, work. If the time to pray, pray. There's a time for everything. And sometimes po kasi, hanggang malakas po tayo, inaabuso natin yung ating katawan. Akala natin Superman tayo. Yeah. Kasi noon malakas tayo wala tayong nararamdamang Amen. Oo. Yan nga sabi din ng anak natin, di ba? Ang katawan maniningil. Naniningil. Pagka po talagang susuko na po yung ating katawan. So, we need to align with the purpose of God, brothers and sisters. Yun yung isang bagay. Sa naranasan mo, Sister Ems, di ba? Napakaganda ng pangyayari. There is a blessing beyond. Yes. No? Yes. Amen. Kaya nga masasabi po natin, sa totoo lang, yung pong divine providence, nandyan lagi Available po palagi. Pero yung pong transformation natin in God's calling, tayo po ang gano'n. Tayo po magde-design. Kasi gusto man po ng Diyos na tayo po ay mag-transform. Kung ayaw po natin, walang magagawa ng Diyos. Kasi mahal po tayo ng Diyos, brothers and sisters. And so tonight, let us pray na ang bawat sa po sa atin maka-align po sa calling ng ating Panginoon with these providential graces. Let us pray, Sister Ems. Heavenly Father, our trustworthy Lord, we accept your call to go forth and to share your love and mercy with others. Help us always to rely upon you and your providence for our mission in life. Use us as you will and help us to trust in your guiding hand for the upbuilding of your glorious kingdom here on earth. Yes, Jesus, we trust in you. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.